pigil ang Diba, flood control. marami naghihintay ng Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Oo, na ipagpatuloy. Kasi sabi nila, pag-resume ngayon, na baka ibalik na. Pero, ang iimbestigahan daw, tagig na. Tagig. Tagig na. Naku, Tagig. Oo. hindi na. Hindi na po mag-iimbestiga ang Senado kahit kailanman ng flood control. Nako, hindi pwede. Sabi ni Senador Erwin Tulfo Oh. mag-iimbestiga sila kasi hindi nga natapos Eh, alam mo ba kung sino may sabi na hindi na sila mag-iimbestiga ng flood control? Sino? Sino yung mga yan? Si Senador Erwin Tulfo. Ba, teka, siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee ngayon ng Senado. Kaya nga. Kasi kaninang umaga, sila ay pumunta sa ombudsman. Kaya pala may mga pictures ngayon sa social Oo. media. Alam mo kung sinong kasama niya? Sino? Si Senate President Win Gatchalian. Ba, okay? Oo. At nagkaroon sila ng closed door meeting. Ayan, no? Sarado yung door? pintuan yan eh. Ganon? Closed door meeting. Saan opisina ito? Parang sa Saan Senate. mo? Ombudsman yan. Sa ombudsman ba ito? Oo, opisina ni Ombudsman May ganyan Crispin pala ang Rebulla. opisina ngayon ng ombudsman. Magandang ano? maganda. Dati nung nagko-cover tayo ng ombudsman, Maliit parang lang, maliit. liliit lang. Tsaka, meron palang ganyan ngayon, no? Maayos na. Oo. Ang sabi po ni pagkatapos ng meeting, lumabas sila. Oo. In-interview sila ng mga reporter. Oo. Ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Okay. ni-request daw ni Ombudsman na sila na lang ang mag-imbestiga ng flood control. Ombudsman na ang papasok, hindi na ang Blue Ribbon. Oo, kaya ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, Oo. dahil doon, ipinaubaya na namin. Dahil may iimbestigahan kaming iba. Oho. Naniniwala So, ka hindi naman totally palang ipahihinto na, kundi ako naman, baka may plano din si Tanod Bayan, Boying Rimulya. Ang pagkakaiba dyan sa ombudsman, hindi mo na mapapanood. Oo nga pala. Hindi mo na masusubaybayan. Yun lang. Oo. Hindi mo na malalaman kung ano pinag-uusapan Oho. behind closed door. Di ba? Ba't gagawin na bang closed door ng... Baka naman kasi... Kasi dyan, Oo. alam mo ba kung ba't ko nalaman closed door yung gagawin investigasyon? Bakit daw? Kasi aircon ang mga kwarto dyan. Sa ombudsman? Oo. Pag binuksan mo yung pinto, Lalabas ang lamig? lalabas ang lamig. Sayang kuryente. Hindi, alam mo naman si ombudsman ngayon, lagi nakaharap din sa media yan eh. At saka ay gusto din yan, ano din yan eh. Media conscious din yan. Yun nga Oo. pagkakaiba. Kasi pag Senado, Senate Blue Ribbon, may tinatanong, may Oo. testigo, malalaman mo kung nagsasabi ng totoo Oho. o nagtatanong ng hindi tama yung nag-iimbestiga ng Kung iba. Blue Ribbon ang O kaya kung mag-iimbestiga. sila nililist niya sa iba. Ganon. Yun ang maganda doon. Kasi kasama yung tao. Nako. Nakikita ng tao. So ngayon, ombudsman, Wala na yan. Tahimik na. Hindi na natin alam. Kung may Ay. kakasuhan pa o meron pa bang iniimbestigahan. Di ba? baka malay mo na kasi mukhang desidido si Ombudsman Boying Rimulya. Kita mo, parang nangingitim sa galit eh. Pakinggan muna natin. Sige, pakinggan si natin. Senador. Tito Soto, Rapi, Erwin Tulfo. Sige. Napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing tumatakbo na yung mga na-submit na ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, makurnada pa. And we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe we can start looking for other mga cases pag may mga dinila sa amin sa Senate. So, could you turn over mga documents kung ganun? Kasi yung BRC right now, bulk of it, at least yung recent, puro flood control yan. Yes, initially nagbigay na ng docs yung BRC dito sa Blue Ribbon sa Ombudsman. Kaya nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing. So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat? Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun. Both the majority and minority members of the Blue Ribbon.
Ayun. Yun. Nako, di restitution agad yan. Yun. Singilan ka agad. Restitution agad yan. Oho. Ay, ang akin lang pangamba, ay Mukhang yun. na definite na yung sagot ni Senador Erwin Tulfo eh. Ang pangamba ko nga lang, hindi na natin malalaman, di ba? Maghihintay na lang tayo kung sinong papailan ng kaso. Di ba? File na ng kaso sa Ombuds sa Sandigan Bayan. Kasi sa tingin ko, madami pang dapat na tanungin eh. Oo Di nga. ba? Tama. Oo, doon pa lang sa mga binulgar na mga pangalan, doon lang sa mga construction, yung mga kumpanya, Yan, oo. yung 15. Yan. Dalawa lang ang nakasuhan eh, di ba? Oh, ipatawag niya yung si pangalan si Kirante. Oo. Yan, ako maraming matutuklasan yan. Yun nga. Tapos ipatawag niya yung legacy. Ako, ang dami niya matutuklasan doon. Ang problema, paano gagawin nila, di ba? Oo, para kasing, pagka kasi sa Senado, parang katulong mo ang publiko. Totoo. Ibig sabihin, nire-represent ng mga mamamayan. Pasensya. Yung mga senador, di ba? Oo nga. Tsaka pasensya na doon sa noong nag-iimbestiga ito at dating DOJ Secretary Ay pa. si Oo. ngayon ay Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Meron siyang mukhang meron na siyang konklusyon, di ba? conclusion tsaka biases. Ayun nga. Oo. Di ba? Ito pa ang malala, Jen, ha? Development. May bago. May bago. Pagkatapos ng pagpupulong, meron kagad nang nangyari. Hindi, bago pa magpulong, ito yung nangyari. Ba, ano yan? Alam mo ba na merong bumaligtad na mga testigo? Testigo ng ombudsman na gagamitin kay dating speaker Martin Romualdez. So nakabaliktad. Pag lumakad ito, naka ano na yung kamay. yung ulo, Nakabaliktad na kung lumakad. bumaligtad. Binawi yung kanilang mga naunang testimonya. Nako. Ako, as in-expect ko na yung mga yan talaga. Ang sabi Pwedeng nila mangyari yan. So, sa kanilang statement, napilitan lang sila dun sa pagpapahayag noon dahil may mga pangako daw na bayad. At natakot din sila dyan dahil pinagkakasuhan sila eh. Oo, daming kaso na rin. Iba't ibang cyber lugar. libel eh. Yes, iba't ibang lugar. At meron pang perjury, di ba? Oo. Kaya ngayon gumawa sila ng bagong affidavit at sinasabi nila hindi po totoo na nag-deliver sila ng pera kay dating speaker Martin Romualdez. So yung 418, 40 na lang ngayon. Ganun ba ibig sabihin? Ang ginamit kasi ng ombudsman dyan sa 18, 8 lang eh. Paano ibig sabihin? Sa 18 na testigo, Oo. 8 lang ang ginamit ng ombudsman na testigo. Hindi lahat. Hindi lahat ba yun? Oo, 8 lang. Okay. At dun sa 8, yung 4 kalahati ay So apat na lang natira? may ganun? natira pang 4. Ah. Kaya ang sabi nila ay, paano ngayon yan? Ha? Ano ngayon anong sabi ngayon ni Atty. Baligod dyan? At sabi nila hindi, gawa-gawa lang daw yung una nilang testimonya. Yun. Oo. Hindi, sino bang unang lumapit kay Atty. Baligod? Kasi kung sila ang unang lumapit, ang nagsabi, tapos ngayon babawiin nila. Mukhang iba na yung kwento nga nila. Na sila ay pinagawa lang ng hindi naman daw Bigat totoong dito salaysay. ngayon. Oo. Kasi kahit sa korte, no, so, kapag meron kang recantation, yung una mong salaysay, bagay, nakailang revise na yata ang salaysay ng mga no? 18 Marines eh. And then, noong una, isang consolidated. Oo nga pala, isang salaysay lang. Pangalawa, Pinatawag sila ng NBI. pinag-isa-isa. Oo. Yung ginamit dito ay isa-isa eh. Yun yung binabawi nila. Oho. Ang sabi naman ni Atty. Levy Baligod, Nako. Oho. kami mangangako ng malaking pera. Ako nga walang pera. Oo nga, yung pampiyansa niya yata, namumroblema na sa ngayon eh. Pero ang Diba? sabi niya, ang ginagawa lang namin, tinutulungan yung mga pamilya nila na magbigay ng halimbawa sa medical assistance. Pero wala daw katotohanan na siya ay nangako ng malaking salapi kapalit ng kanilang pagtestigo. Ang kino-quote daw niya si Mike Defensor tsaka si Senador Marcoleta. Allegedly, yun ang sabi ng mga Marines. Ay, ganun ba? Oo. Hindi, ang pagkakaano ko ay si Baligod ang nangangako. Yun nga, ang At sabi si- daw, diba sinabi ni Baligod. At ang kino-quote daw niya, Ni Baligod. ni Baligod. Yung dalawang yung senador. dalawa. Yun nga, yung senador Oo, bahala. Oo. Pero, Ang problema mo, ako, sa tagal kong pagkakilala kay Senador Marcoleta, hindi naman mangangako para gumastos. Nelson, ano ha? ayun nga, oo.
Aywan ko lang, yung Mike Defensor, hindi ko naman kilala personal yan. Nakilala natin siya as Mike Defensor. Pero yung kilala na as in personal, nakakilala, ay hindi natin kilalang personal yung Mike Defensor. Eh ngayon ang tanong, Oo. dahil ba dyan ay maapektuhan na ang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez? Kasi sila yung testigo dyan eh. Ay ako sa tingin ko, may malaking epekto yan, Nelson. Ganun ba? May epekto yan. Oo. Ano magiging epekto niyan? Eh ano sabi ba ng ombudsman? Iatas na nila kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya patong na kaso. Eto ang sabi At ngayon. mismo nga Pangulo Oo. mismo ang Pangulo nagsabi. Tsaka mapapahiya sila, di ba? Oo. Pagka hindi nila tinuloy. Yun na nga. Eto ang sabi ni Ombudsman Crispin Rimulya. Ayan, iyari na siya. Oh. Alam mong sabi ni Ombudsman Tungkol dito kay Martin. tungkol dito sa Pag-atras ng apat? Oh. Meron ba tayo? Ang Ano sabi niya, ang sabi ng Ombudsman, tuloy ang kaso. Yan ha. Oh. Kanino? Sa apat. Yung apat ang kaso. Eh, kasi sila ngayon ang tagtag ng kaso Oo nga. Di ba? Oh. Ang sabi ng Ombudsman, noon pa naman namin nakita na hindi magandang yung papalit-palit ng testimonya yung mga yan eh. Oo. Oo. Bilang isang abogado, kapag kasabi ko nga, yung una-unang salaysay mo, binago mo. Oo. Binago mo, ngayon may recantation ka pa. Ang bigat Oo. niyan. Doon pala sa recantation, ang sinasabi nila, pati yung Ombudsman, pinilit silang gumawa ng bagong salaysay na ganon? ituturo si Romualdez. Yung dating ombudsman pa, yung... Ito ngayon, di ba? Kinuha silang walo. Oo. Yun daw prosecutor, tinatakot sila at sabi, itong gagawin nyo. Nako. Ang sabi ng Ombudsman, paano tatakutin ng mga investigador, ang mga dating sundalo? Oo. Mga batikang Marines yan. Sila ba'y kaya namin takutin? Yun ang sabi ni Ombudsman. At eto pa, Oh. hindi lang naman sila ang testigong gagamitin. Okay. At meron pang mga dokumento at matitibay na ebidensya laban sa dating speaker. Kaya hindi babagsak ang kasong ito. So, hindi mawalan ng saysay. Hindi, diretso pa rin. Ayun. May hawak daw sila na hiwalay at matitibay na dokumento, independent evidence. Ayun. Oy, sari nawa. Oh, naniniwala ka naman. Hindi, sinabi niya. Alam mo. Pag sinabi ko hindi ako naniniwala hindi. Diba? Siyempre, yan ang balita natin. Alam mo tayo, factual lang tayo Hintayin natin, di ba? Yun, Kung mga gaano katagal mahinog ang kaso. Oo. Kasi yung kay Joel Senador Villanueva, hinog na yan. Ngayon nata, na-overripe na Nangalingasaw na yata, hindi na natutuloy. Kaya ito, hihintayin po natin, mga ganun? kababayan. Ano magiging development? Dahil ito namang si dating Senador Trillanes, Ayan, yan. Oo. alam mo kung ano naman ang kanyang ginawa. Ano naman, mayroon ba siyang susog dyan sa pangyayari yan? Ang sabi niya, dahil... Kasi pinaratangan din siya ng mga Marines na yan, di ba? Dahil sa yung apat, ay binawi na yung kanilang mga testimonya. Ipinaatras na rin niya ang mga kasong isinampa dito sa apat na ito. Akala ko matras na rin siya, yung pala, yung kinakaso. Oo. Yung kinakaso niya sa mga sundalo. Yes. Cyber libel din ata yun, di ba? Perjury. At saka perjury, tama ka. Pero yung apat lang, ha? Yung apat lang. Kasi sila pa lang ang bumawi. Yung iba pa natitira, laban pa. Yes. Ang sabi ni dating Senador Trillanes, naintindihan ko sila kasi ako naman ay dating sundalo. Tama. Kaya ako'y nakikiramay sa apat. At umaasa ako na yung 14 na iba pa ay ganyan na rin ang gagawin. Pero alam ko sa mga umatras man lahat yung 18 na yan, hindi pa rin matatakpan yung issue ng flood control. Hindi mawawala po yan. Nandyan na yun. At dapat hanggang ngayon meron talagang managot ukol sa bagay na yan. Lalo na nga po sa nangyayari ngayon, yung baha ng baha. Naghuhumiyaw yung flood control, Nelson. Yes. Diba? Lahat pa, sabi pa natin, lahat pa ng tumistigo dyan ay umatras na at bumawi na ng kanilang salaysay. Mukhang sa pangyayari ngayon, ito, katalagahan na tumano, naghuhumiyaw. Diba? Paano mo tatalikuran yan?
Totoo. Di ba? Oh. Yun lang, mamaya, ipakikita natin ang mga picture sa Kalumpit. Ang dami nagpadala ng picture sa atin. Nako po. Binabahan na naman yung Kalumpit. Di ba? Yan ang ground zero ng, Matindi dyan. ng flood control. Oh. Yung Ghost Project. Ayan. Oh. Sige, maaga pa naman eh. Alangan yung oras. Oh. Magpakita nga tayo ng mga larawan. Silipin Yung mo naghuhumiyaw nga pong, kahit sabi ko nga, kahit umatras na lahat ng mga testigo dyan. Yung mga nagtuturo kung sino-sino dapat managot. Pero ito hindi natin ito matatalikuran. Direct. Ipakita niyo mga yung mga larawan ng binabahang lugar sa iba't ibang lugar. Ayan Ayan yung pinuntahan natin, Nelson. Ay, Bulusan. Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Mababa na nga yung tubig dito eh. Kahapon yan, alas 8 ng gabi. Ganda, pati oras pinalagay natin eh. Mababa pa yan. Oh, yeah, mataas pa. Yan August 7. Umaga, kanina. Ang bilis naman, direct. Masyadong mabilis din namin. Binabasa namin. May to. Kanina umaga lang yan. Ayan, mataas. 7 ba ngayon? Oo. Yan, 7:30. May to, elementary school. Kalumpit, Bulacan. Kayo ng umaga, alas 7. Yan. Paano natin ipipikit ang ating mga mata ko sa mga bagay na yan, Nelson? Di ba? Ayan eskwelahan po yan. Wala lang ang ano dyan eh. Ha? Hindi sila makapag-aral dyan. Araw-araw, ganyan eh. Hindi, ano na raw ata dyan, ang uniforme na raw ng bata, snorkel na raw, naka-snorkeling na raw sila. Bumapasok. Swimsuit. Swimsuit na. Talaga naman. Ready na ba kayo, children? Yes, ma'am. Suot na yung snorkel. Suot na yung short. Ganyan na raw eh. Yan. At bukod dyan, marami pa pong mga lugar ang binabaha ngayon, Nelson. Yun lang La Union eh. Ano kaya masasabi dyan ni Congressman Pulong Duterte yan eh. Duterte may kasalanan La Union, La Union. Kahit La Union yan. Ganun ba? Ayan kita mo, pati yung mga vehicle. Baboy. Nililigtas. Congressman Paulo. Ayun, kawawa naman yung Ortega. Yung baboy, nag-swimming na eh. Nagilian, La Union. Nako, kabuhayan nila yan dyan. Diba? At ilang araw nang ganyan dyan. Since Lunes. Yun na nga, At saka sabi nila, punong-puno na talaga yung mga kalupaan dyan, kaya konting ulan lang, apaw talaga agad ng tubig. Kaya pagka yan, inimbestigahan ng ombudsman, hindi na natin makikita. Hindi ba? Wala ng participation ng publiko. Sana, alam mo, Nelson, Ito, maputol lang kita, di ba? Kasi ang ninakawan dito, kabang bayan eh. Totoo. Ang pera ng taong bayan eh. Tanghalang tapat nga yan. Dapat, tayo ang complainant, dapat nakikita natin paano inimbestigahan, di ba? Ayun, Paano natin makikita kung ombudsman yan? People of the Philippines yan Isasahin papawid ba ng live ng ombudsman ang investigasyon? Sana. Ako naman, baka nakikinig si Ombudsman Boy ngayon. Baka sabihin, sa ganang mamamayan, sabi nila, live din natin. Yun nga. In view of Public demand. public interest. Yan, Oo, di ba? Tama. Ang problema ko sa Ombudsman, hindi naman humaharap yan ng yung sagutan Yung hindi kagaya ng korte Hindi. walang ganung hearing dyan di ba? Oo. Preliminary investigation. Yes. Parang may mga presentation din. Sino ba yung pakindang-kending sa pilapil? Ayan, kawawa naman yung mga tao dyan, Kaya sana yung investigasyon dyan talaga, nakikita natin, ha? Kasi, ang pagkakaiba kasi nito, Jen, ito ay ongoing na pangyayari, di ba? Totoo. Habang may mga bagyong ganyan, lumilitaw yung yung mga ebidensya. Naghuhumiyaw na katotohanan yan, Nelson. Naghuhumiyaw na katotohanan yan. Hindi mo may pipikit. Ako naman naniniwala, nakikita rin ni Ombudsman Boy yung Rimulya. Pagtatakpan ba niya yung mga bagay na yan? Ako sa tingin ko baka hindi naman siguro. Huwag sana. Kasi, wag naman nating hangarin, na matapos ang kanyang buhay ng hindi inaasahan. May hangganan kasi ang buhay, di ba? Totoo. Ilang taon na ba si Ombudsman?
Hindi ko lang alam. Siguro may mga 70 na rin siguro. 70? Mga 60 or mga early. Wala lang akong O sabihin na natin 65. Oo. Ilan bang taong maabot ng 80, Jen? Di ba? Hindi naman lahat Totoo. tayo. Tsaka pag 80 ka na, hindi ka na nakakatrabaho. Oh, baka sabihin mo, Boying! Ha? Ayun yan. Boying! So kung 65 siya, papuntang 80, 65 plus 5, 7. Hindi, 6 years lang daw ang ombudsman term ng ombudsman. Ayun pa yung term mo. Oo, fixed term. So ilang taon na lang ang pagiging ombudsman niya. Totoo. Dapat trabahuhin niya na ng tama, totoo at tapat dahil huhusgahan ka Tama. sa maging huling bahagi ng buhay mo, di ba? Oho. Ito po ang tatandaan niyo mga kababayan. Sa buhay ng tao, ang importante yung dulo Yes. Di ba? Kahit nung una ay loko-loko ka, di ba? Oo. Nung bandang gitna ay loko-loko ka pa rin. Oo. Nung bandang halos mamamatay ka na, loko-loko ka pa rin. Pero sa pinakahuling sandali ng buhay mo, Gumawa ka ng gumawa ka mabuti. ng kabutihan, nagsisi ka, Oo. pinatawad. Yun ang importante, di ba? Ang maaalala ng tao, alam mo, ito, dating salbahe ito, pero bumait din Ayun di nga, ba? oo. Gumawa din naman buti para sa taong bayan Kasi kung ikukumpara mo yan dun sa simula bata, bait, yan, hindi sumusuway. Oo. Naging binata, nag-asawa. Naku, napakabiit. Oo. Pero 1 week bago namatay, naging loko-loko, di ba? Ayun ang maaalala ng lahat. Ay, Oo. yun ang maalala at Totoo. pati kaluluwa niya, di ba? Ayun. Ay mapapahamak. Kaya yung mga may edad, kwentuhin nyo. Madali lang na makwentahin nyo ilang taon na lang tayo mabubuhay. Oo. Gawin mo na lang 80 yung Sabi mong aabot oh, 80 yung deadline na- natin. Oo. 80, i-minus nyo kung ilan yung taon. Para magpakabuti na tayong lahat, Oh, di ba? bagay, tama ka naman. Yun na lang siguro. Kung minsan kasi naisip natin, bata pa ako, malakas pa ako. Yun na lang siguro magagawa natin sa mga pangyayaring ito. Oo. Di ba? At yan para sa lahat yan. Yan. Totoo, totoo. Oo. Oo. Kasama na si Justin Scarpa. Dahil para sa lahat yan. Para sa lahat. Mapagmuni-muni natin yung mga Muni-muni bagay-bagay. tayo. Total, Friday ngayon eh. Di ba? Yeah. Oo. Pinakamabuti. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.